Ang laki. Ha? Ge, siyaw. G, Xiao, pasensya na kanina. Pasensya na, pasensya na. Ano ba? Baliw ka ba? Lin Feng, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa akin? Gusto ko nga gawin sa'yo. Wala rin naman akong magagawa. Lin Feng, mali ako sa pagtrato ko sa'yo ngayon. Ako ang may kasalanan. Pero ang ginagawa mo, labag sa batas ito. G, Xiao, ito ang proposal na inayos ko ng ilang gabi. Bago ko naayos. Kahit hindi mo gusto, tingnan mo naman kahit isang saglit. Milyon-milyon ang kikitain ko sa 1 minuto. Wala akong oras para sa mga basurang ito. Sa meeting lang naman, tiningnan kita ng matagal. Ganito na kaagad ang trato mo sa akin. Ano? Ayaw mong tanggapin? Ako ang presidente. Kung sino ang gusto kong pag-initan, siya ang pag-iinitan ko. Si, aayusin ko. Huwag na. Tanggal ka na. Tulad mo, basura sa pinakamababa ng lipunan. Walang silbi sa pag-unlad ng kumpanya. Kahit mabuhay ka, sayang lang ang pagkain. G, Xiao, sana sa buong buhay mo, hindi mo kailangan ng tulong ng mga taong tulad kong nasa ibaba. Kahit kailangan ko ng tulong, hindi ko kailangan ng tulong ng mga walang pera, walang koneksyon, walang kwentang basura. Hindi, G, Xiao. Akala mo ba ako ang nagtali sa'yo? Kung hindi, sino pa? Ako ang pinakamagandang presidente sa Jiangcheng. At ikaw, isang basurang nagpupumilit sa ilalim ng lipunan. Kahit anong paraan ang gamitin mo, hindi kita titingnan. G, Xiao. Huwag mong isipin na lahat ng lalaki sa mundo ay gusto ka. Alam mo ba kung bakit kita tiningnan ngayon? Dahil wala kang hiya, malibog. Wala akong hiya? Malibog ako? Sasabihin ko sa'yo. Tiningnan kita dahil dumadaloy ang reklamo sa pantalon mo. Gusto kong sabihin sa'yo, Ano ang sinabi? Talaga ba, hindi mo ako ikinulong? pakiusap. Kung ako ang ikukulong mo, kasama ko rin ba? Mas mabuti isipin mo muna ang mga taong nasaktan mo sa labas. Gaano karami ang nasaktan mo? Marami talaga. Nagmamalaki ka pa? Kahit sino ka, hindi ko pakialam. Pakibilisan mo ang pagpapalaya sa akin. Pera lang ba ang gusto mo? Gaano karami ang gusto mo? Kahit ano ang halaga, ibibigay ko. Ako ang top female CEO ng Jiangzhou. Hinayaan mong ikulong ako, Xiaoling? Paparusahan kita habang buhay. Ako, parang hindi ako makahinga. Carbon monoxide, yan. Dapat umalis na tayo dito agad. Baka magkasakit tayo. Lin Feng, mag-isip ka ng paraan. Ayokong mamatay. Wala akong paraan. Hindi ba ikaw ang makapangyarihan at magandang CEO na hindi humihingi ng tulong? Ang mga ordinaryong tao, tulad namin, paano magkakaroon ng paraan? Ako ang may kasalanan. Tama? Kung may wire lang sana. Waya. Sigurado ka ba na wire lang ang makakalag ng handcuffs? Hindi ako sigurado. At wala ring wire dito. Meron ako wire. Meron kang wire? Saan mo nakuha? Nasa underwear ko ang wire. Kaya tanggalin mo na at ibigay sa akin. Ay, Huwag kang mag-alala. Hindi ako titig. paano ko ito tanggalin? Wala na akong paraan. Ikaw. Gamit ang bibig. Gagamit ako ng bibig. Ano pa bang magagawa? Bilisan mo nga. E di lumapit ka. Sasabihin ko sa'yo, kung maglakas loob kang mang-abuso sa akin ngayon, tignan mo kung anong gagawin ko sa'yo. Alam mo naman, 10,000 paraan ang alam kong pumatay sa'yo. Sige, sige. Ikaw na ang malakas. Halika na.
Hindi pwede. Kailangang buksan ang butones sa likod. Paano buksan yung nasa likod? Hindi mo ba kayang unahing buksan ang butones sa harap? Lin Feng. Tapos ka na ba? Kinikiliti mo ako. Hindi, Boss Xiao. Kasi gumagalaw-galaw ka. Paano ko ito gagawin? Sige, sige. Hindi na ako gagalaw. Bilisan mo. Ano ba? Malapit na matapos. Lin Feng, sinasadya mo yan, diba? Oo, sinadya ko. Para tayong dalawa ang mamatay sa lason. Huwag na tayong lumabas. Ayos. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Bilisan mo na. Ituloy mo. Humph. Kapag nakalabas tayo dito, Bakit bigla kong nangilabot? Sige na, wag na nating isipin. Bilisan mo. Ayos na. Lin Feng, kalagan mo ako, bilis. Boss Xiao, bago kita kalagan, dapat ko munang kalagan ang sarili ko, di ba? Sisha, bilisan mo. Lin Feng, kaya mo ba talaga yan? Anong minamadali mo? Kung kaya mo, ikaw na. Bakit ako naniwala sa kanyang kasinungalingan? Ang totoo, ako ang numero 1 babaeng CEO sa Jiangcheng. Ngayon pa ba ako mamamatay dito? Ayos na. Mabuti naman, kalagan mo na ako, bilis! Sinong nagsabing kakalagan kita? Sino nagsabing tutulungan kitang kalagan? Anong ibig mong sabihin? Lin Feng, inuutusan kitang kalagan mo ako. Anong oras na? CEO Xiao, inuutusan mo pa rin ako? Ano ang ibig mong sabihin? Kung pera ang gusto mo, magpresyo ka. Gusto kong makiusap ka sa akin. Ikaw, nananaginip ka. Maghintay ka na lang dito hanggang mamatay. Oy. Makikiusap na ako. Pwede na ba? Mukhang hindi pa nakakiusap ang ating CEO Xiao, ano? Hoy! Lin Feng, huwag kang umalis. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Nga. CEO Xiao. Ganoon na ang nangyari sa atin. Yung malamig at mabagsik mong ugali. Kapag pinalaya kita. Hindi ka naman siguro magpapapatay sa akin. Ano? Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Bubutasan ko lang ang mga mata mo at puputulin ang dila mo. Hindi pwede. Mas mabuti pang ako na lang ang aalis. Hoy, Lin Feng. Sinisiguro ko, paglabas natin, hindi kita gagalawin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hoy, si Xiaoling kapag nagsalita, palaging totoo ang sinasabi. Dapat kong aminin, kapag hindi nagsasalita tong babae, ang ganda-ganda pa. Wala na ang kanyang damit panloob. Ibig sabihin ba, Saan ka tumitingin? Pag nakalabas na tayo, gagatasan ko talaga siya at ipapakain sa aso. okay na. Baliw ka ba? Lin Feng, hinampas mo ako? Tinanggal mo na naman ako. Ano naman kung hinampas kita? Akala mo ba, dahil wala ka na sa kumpanya ko, wala na akong magagawa sa'yo? Isang tawag lang? Walang tatanggap sa'yo sa buong Jiangcheng. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad, no?
Anong gusto mong gawin? Alam ko, paglabas natin dito, hindi mo ako palalampasin. Mamamatay rin naman ako. Kaya bago ako mamatay, sasarilihin ko muna. Ano ka ba? Hahawakan mo pa ako? Wala ka namang iba, kundi isang anak ng mayamang ama. Kung hindi dahil sa amin, sa mga empleyado, na araw-araw ay nakikipag-inuman sa mga kliyente hanggang magkasakit, hindi ka magkakaroon ng ganitong kasikatan. Tinatawag ka naming Boss Xiao. Pero talaga bang akala mo'y napaka-importante mo na? Lin Feng, huwag kang magpadala sa galit. Ang aking nobyo ay ang Crown Prince ng Jiangcheng. Kung maglakas loob kang saktan ako, 10 buhay mo pa ang hindi sasapat para mabayaran iyan. Ah, Crown Prince pala? Ngayon din? Susubukan ko ang kanyang babae. Tingnan natin ang pinakamagandang babaeng CEO ng Jiangdu. Kung gaano kasarap. Lin Feng, huwag ganyan. Natatakot ako. Ngayon ka lang natakot? Huli na ang lahat. Ngayon ka pa natakot? Huli na. Ikaw, huwag mo akong hawakan. Ginoong Xiao. Hindi kita hahawakan. Nag-aalangan ka pa? Pasensya na. Ginoong Xiao. Aminado ako. Napakayaman mo talaga. Pero kami pong mahihirap. Mayroon kaming dignidad. Kapag nakalabas na tayo, tiyak na bibigyan kita ng napakaraming pera. Sapat na ba ang 1,000,000? Kung hindi mo ako papatayin, magpapasalamat ako sa langit at lupa. Sa buong Jiangcheng, sino ba ang hindi nakakaalam sa'yo, Ginoong Xiao, na walang awa? Ako, sinisiguro ko, hindi kita papatayin. Mas mabuti pa. Tingnan muna natin kung paano tayo makakalabas. Hindi ko alam kung sino ang nagkulong sa atin. Kapag nalaman ko kung sino ang may pakana nito, hindi ko siya patatawarin. Ginoong Xiao, baka mas mabuti kapag nakalabas muna tayong dalawa, saka ka magsalita ng matapang. Oy, bakit hindi ka umaalis? Wala nang daan. Anong gagawin natin? Wala tayong magagawa kundi humanap ng ibang daan. Siya na niya. Oy, May pinto doon. pinto. Ayos, makakaalis na rin tayo sa lugar na to. Lin Feng, ang plano ko talaga, papatayin kita paglabas natin. Pero nagbago na ang isip ko. Basta, umalis ka sa Jiangcheng at wag mong sasabihin ang nangyari ngayon. Bibigyan kita ng malaking halaga. Paalam na. May tao ba? Tulungan ninyo ako. Lin Feng, mag-isip ka nga ng paraan. Anong magagawa ko? Ang taas nito. Sa paligid, wala namang pwedeng paghawakan. Hindi tayo makakaakyat. E di humanap tayo ng ibang daan. May daan pa yan sigurado. Kanina pa nakita mo. Dito lang yata ang tanging labasan. E anong gagawin natin? Dito na ba talaga tayo mamamatay? Nauuhaw ako. Nagugutom ako. Gusto kong uminom ng red wine at kumain ng steak. Ngayon pa? Uminom pa ng red wine at kumain ng steak? Boss Xiao, kanino ako hihingi ng pera? Nauuhaw ako. Bigyan mo ako. Tubig. Tubig ko. Bitawan mo. Bigyan mo ako ng tubig. Tubig ko yan. Bitawan mo ako.
Tubig ko yon. Tubig. 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 Gutom na ako. Uhaw na ako. Boss Xiao. Pwede bang makipagpalit ng kaunting tubig para sa tinapay? Pwede ba? Sige. Lin Feng? Lin Feng? Anong nangyari? Umalis ka dyan. Gusto kong umihi. Hoy, anong gusto mong gawin? Ha? Gusto mo akong... Bumaling ka. Lin Feng, okay na? Hoy, ikaw. Anong gagawin mo? Gusto mo ba ng konti? Ay, hindi na. Hindi na. Uhaw na uhaw ako sa tubig. Hindi ba't ininom mo na lahat kanina? Anong ibinigay mo sa akin? Ano sa palagay mo? Sa iyo ba? Inantok na ako. Boss Xiao. Huwag kang matulog. Mag-usap na lang tayo. Siya. Lin Feng. Ano ang pangarap mo? Ang pangarap ko. Makabili ng bahay sa Jiangcheng. Tapos, bumili ng kotse. Lin Feng. Ang pangarap ko. Meron na ako nang ipinanganak ako. Bilhan ko si Mama. Ng massage chair. Sumasakit ang likod niya. Isama ko si Papa para maoperahan ang kanyang katarata. Tapos, mag-asawa na ako. Tapos? Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Ako ang #1 beauty president ng Jiangcheng. Ang fiancé ko ang tagapagmana ng Jiangcheng. Bata pa ako. Ayokong mamatay.
Lubid. Hui, Linfeng. Huwag mo akong iwan. Karga kita palabas. Ha? Wi, Linfeng, umangat ka pa. Hindi ko maabot. Umangat ka pa. Umangat ka pa ng kaunti. Linfeng. Boss Xiao, sumakay ka sa akin. Anong sinabi mo? Boss Xiao, anong iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, sumakay ka sa leeg ko. Makakaabot ka na nito. Ah, Halika na. Ano na naman? Naku, sige na. nakapalda ko. Ganito na lang, okay na? Siya na niya. Hoy hoy, naaabot ko na. Bilisan mo nga. Ang bigat-bigat. 45 kilo lang ako. Anong mabigat doon? Bilis na. Nawawalan na ako ng lakas sa kamay ko. Oy, Aray, Linfeng, saan ka humahawak? anong ingay mo diyan? Ngayon, okay na? Okay ka lang? Parang nabali ang kamay ko. Subukan mong iangat. Hindi ko maangat. Mukhang hindi naman nabali. Nawala lang sa lugar. Aayusin ko. Huwag, takot ako sa sakit. Kung takot ka sa sakit, kumuha ka ng pwedeng kagatin. Kagatin mo na lang iyon. Kagatin mo ang bagay, hindi ako. Hindi ako ang dapat mong kagatin. Pasensya na, Okay na? pero hindi ko pa rin maangat. Linfeng, huwag mo akong iwan. Bibigyan kita ng napakaraming pera. Pasensya na, Ji Xiao. Gusto kitang tulungan, pero hindi gumagana ang kamay mo. Imposibleng makalabas tayo. Linfeng, kung maililigtas mo ako, gagawin ko ang lahat. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Birhen pa ako. Ayokong mamatay. May makakapagligtas ba sa akin? Basta't mailigtas mo ako, gagawin ko ang kahit ano. Salamat, Linfeng. Salamat at hindi mo ako iniwan. Ang ibig mong sabihin, basta iligtas kita, gagawin mo ang lahat. Ano ang gusto mong gawin? Ngayon pa, lakas pa ng loob mo, Boss Xiao. Sigla mo pa, ha? Boss Xiao, isipin mong mabuti. Gusto mo bang iligtas kita? O dito ka na lang maghihintay ng kamatayan? Mas mabuting mawalan ng dangal kaysa mamatay dito. Gusto kong makalabas. Mabuti. Hala. Linfeng ha? Pwede bang paglabas na lang? Palagi akong tumutupad sa pangako. Natatakot lang ako. Baka maubusan ka ng lakas. Kaming mga mahihirap, lakas lang ang meron kami. Sige na nga. Gawin mo na. Ano to?
Di ba sabi mo gusto mo? Anong oras na? Naiisip mo pa yang mga yan? Mukhang ang ating di tulad ng dati, mukhang malinis at dalisay. Pero ikaw, Ang ibig kong sabihin, gamitin ang sinturon. hindi. Unang beses ko pa lang to. Wag, yung mga komplikado. Itali tayo ng magkasama. Komplikado ba yon? Itali tayo ng magkasama. Ano pa? Itali tayo ng magkasama? Ganito maihahatid na kita para makalabas na tayo. Di ba akala mo? Siyempre wala. Sige, sandali lang. Tatalon muna ako pataas. Kapit sa lubid. Itali mo ako sa paa gamit ang sinturon para maihatid kita. Para makalabas tayo. Sina? Siya? Aray. Tara na. Tara. Wag, Linfeng. Mababali na ang kamay ko. Hindi rin ito pwede. Boss Xiao, dito ka na lang at maghintay ng kamatayan. Talagang iiwan na niya ako? Ganoon ko siya tratuhin noon. Paano niya ako hindi iiwan? Hindi na kailangan. Tanggal ka na. Mga tulad mo, basura sa pinakamababa ng lipunan. Sa pag-unlad ng kumpanya, walang silbi. Kahit mabuhay ka, sayang lang ang pagkain. Sapat na siguro ang haba ng lubid na ito. Akyat ka na. Si? Tara na. Wala man siyang pera. Maganda naman ang itsura niya. Hindi. Gumalaw na. Basta makalabas lang tayo. Papayagan kitang matulog. Nakalabas na rin tayo sa wakas. Boss Xiao. Kanina mo sinabi. Kanina lang yon, para lang. Magamit ang potensyal mo. Ikaw. Tulungan mo akong tumayo. May tao ba? Ako na. May tao ba diyan? Sino ba talaga? Bakit naman kami dalawa ang dinakip at dinala rito? Palabasin niyo ako! May tao ba diyan? May tao ba diyan? Pakawalan niyo ako. Ge, Xiao. Ge, Xiao. Ang susi para makalabas tayo, mukhang nasa loob. Pero masyadong malaki ang kamay ko, hindi maisingit. Subukan mo kaya? Sige.
Ji Xiao, sakto ang kamay mo. Sabi ko na nga ba, hindi maaasahan ng mga lalaki. Ha? Anong nangyari? Ang kamay ko. Aray, Anong nangyari? kamay ko, kamay ko, kamay ko. Kailangan bunutin yan. Wag, wag. Baka magka-impeksyon. Aray. Ginaw na ginawa ko. Hindi ka ba ginaw? Okay lang. Matibay ako sa lamig. Sino ka ba talaga? Palayasin mo kami. Lumabas ka nga? Wala naman akong ginawa sa'yo. Anong karapatan mong ikulong ako? Sino ka? Palayasin mo ako. Natatakot lang ako na giniginaw ka. Huwag kang mag-akala. Boss Xiao, sino ba talaga ang inaway mo sa labas? Pwede bang ikaw? Ikaw ba ang may inaway? Mukhang malamang mamamatay tayo sa ginaw dito. Kanina ko sa drawer na yon. Parang may nahawakan akong susi. Pero may mga patibong sa loob. Kung hindi natin makuha ang susi, mamamatay tayong lahat. Nakuha ko na. Ayos, nakuha ko na. Mabuti naman. Nakuha na. Mabuti naman. Bilisan mo. Buksan mo ang pinto. Hindi mabuksan. Paano kaya hindi mabuksan? Subukan mo ulit. Hindi pa rin mabuksan. Baka, yung drawer na ito. Baka hindi lang isang susi ang nasa drawer na ito. Susubukan ko ulit. Ingat, ingat. Alam ko. Pero kung hindi tayo makalabas, mamamatay tayo sa lamig. Aray. Boss Xiao? Nakuha ko na. Nakuha ko na. Boss Xiao, ang kamay mo. Okay lang ako. Bilisan mo. Buksan mo ang pinto. Si nang ina. Boss Xiao, Okay lang ako. Tulungan mo akong tumayo. Ulit? Nakuha ko na. Bilisan mo.
Hindi pa rin kaya. Nakuha ko na. Nakuha ko na. Bilisan mo. Boss Xiao, gusto kong bawiin ang sinabi ko sa iyo noon. Anong sinabi? Hindi ko dapat sinabi. Na dahil lang may magaling kang ama, wala kang ibang merito kundi ang magaling mong ama. Kung hindi dahil sa amin, sa araw-araw na pag-inom sa kliyente, hanggang magperforate ang sikmura, wala kang mararating na ganito. Babawiin ko rin ang sinabi ko noon. Hindi na kailangan. Tanggal ka na. Basura ka sa lipunan? Wala kang silbi sa kumpanya. Kahit mabuhay ka man, sayang lang ang pagkain. Isa pa. Boss Xiao, Ang sakit. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. bukas na ang pinto. Boss Xiao, Lin Feng, huwag mo na akong intindihin, hindi ko na kaya. Ikaw na lang ang umalis. Boss Xiao, huwag kang matulog. Nabuksan na ang pinto. Ginaw na ginawa ko. Boss Xiao, na hipotermia ka na. Boss Xiao, pasensya na po. Paumanhin po, Boss Xiao, na hypothermia ka kasi kanina. Ayos lang. Lumabas na tayo. Pagdaanan natin itong pasilyo, makakaalis na tayo. Boss Xiao, ihahatid muna kita palabas. Ay, Anong nangyari? parang naipit ako. Lin Feng, parang hindi na ako makalabas. Hindi pwede, Ma'am Xiao. Dali, umalis ka. Ma'am Xiao, pusan mo. Pinusan ko. Ma'am Xiao, anong kinain mo nung lumaki ka? Ganito kalaki. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, Ma'am Xiao, pusan mo. Ma'am Xiao, pusan mo. Pusan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Naipit ako. Dali, lumabas ka. Iabot mo ang kamay mo. Hahawakan ko. Una, tanggalin mo ang needle. Hindi ko kaya. Ma'am Xiao, naniniwala ako sa iyo. Kaya mo. Lin Feng, pasensya. Talagang hindi ko kaya. Wag mo na ako intindihin. Umalis ka. Umalis ka. Hindi ako aalis. Ma'am Xiao? Boss Xiao, nagawa mo?
Hahatakin kita. Hahatakin kita palabas. Kaya mo yan, Boss Xiao. Huwag mo na akong intindihin, Boss Xiao. Hindi mo ako pinabayaan. Kaya, hindi rin kita pababayaan. May makakapagligtas ba sa akin? Kahit anong gawin ko. Basta, maligtas lang ako. Kahit ano, di ba? Kaya mo yan, Boss Xiao. Tama na, Boss Xiao. Iligtas mo na lang ang sarili mo. Aray, umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Pasensya na po, Sir Xiao. Kanina lang, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Itong kwarto? Bakit walang pinto? Tingnan mo sa taas. Baka naman, ipinapagawa sa atin na buuin ang puzzle na ito? Siguro nga, Pero, ang taas naman nito. bubuhatin kita. Ha? Lin Feng, mas matangkad ka? Hindi ko maabot. Mas mataas pa. Lin Feng, Baka naman, ikaw na lang ang magbuhat sa akin. huwag na, huwag na. Ikaw na lang ang magbuhat sa akin. Si. Umupo kang maayos. Ako, hindi ko alam kung paano. Boss Xiao. Ikaw, ang numero unong babaeng presidente ng Jiangcheng na kumikita ng milyon-milyon bawat minuto. Paano to? Di mo pa alam mag-puzzle? 3, 2, pakaliwa. Anong nangyari? Wala. Utaw. Pakanan. Itausan. Ano na naman? Kamay ko. Ano yun? Kamay ko. Boss Xiao, ang kamay mo. Hindi pwede. Kailangan nating maayos ang puzzle ng mabilis. Kung hindi, lalong iinit dito. Pero ang kamay mo. Okay lang ako, halika na. Bilisan mo. Boss Xiao? Okay lang ako. Tuloy lang. 3 combo 1 pababa. Two, 3 pababa. 2, quarter 4 pakalawa. 8, 4 pakalawa. Naayos ko na. Boss Xiao. Boss Xiao, kamusta pakiramdam mo? Eh di pwede na tayong umalis? Naayos na natin ang puzzle ah. Bakit walang nangyayari? Pwede na tayong umalis. Aray. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't natapos na natin ang puzzle? Hindi ba't natapos na natin ang puzzle? Hindi ko rin alam. Siguro ang kabila ay hindi talaga gustong palabas tayo.
Hey, anong ginagawa mo? Direktor Xiao, sa ganitong sitwasyon ano pa ba ang iniisip mo? Inaamin ko, maganda ka talaga. Naisip ko rin ang sarili ko sa'yo. Pero alam ko ang sarili kong kakayahan, ang isang babae na tulad mo kung hindi tayo nakulong dito. Sa buong buhay ko, walang pagkakataon na malapit sa'yo kahit 1 metro lang. Sa totoo lang, hindi rin ako ganoong kaganda gaya ng iniisip mo. Mula pagkabata, palaging mahigpit ang tatay ko sa akin. Noong bata ako, may mga homework na hindi matapos-tapos. Hindi rin ako makapaglaro ng toys. Hindi rin makakain ng snacks. Alam mo ba? Ang pangarap ko, bago ako mag-18, ay makakain lang ng ice cream. Mukhang hindi rin pala madali ang maging anak ng mayaman. At saka, bata pa lang ako. Hindi na ako pinapayagang makipaglaro ng tatay ko. Wala rin akong masyadong kaibigan. Hindi ko alam kung paano makisama sa tao. Hey, Lin Feng. Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Huwag kang tumawa ha. Anong sikreto? Birhen pa rin ako. Alam kong hindi ka maniniwala. Di ba may fiancé ka? Tulad ng sabi mo, fiancé lang. Nagkasundo lang kami sa kasal. Hindi pa nga kami nagkahawak kamay. Lin Feng, nakapagkaroon ka na ba ng babae? Ha? Siyempre naman, nagawa ko na yan. Kaya mo bang sabihin sa akin? Kung ano ang pakiramdam? Kapag ginagawa yon? Siyempre, masarap. Kung hindi, bakit gustong-gusto ng lahat ang gawin yon? Kung hindi mo pa nagagawa, hindi mo pa nagagawa. Hindi kita tatawanan. Sinong nagsabing hindi ko pa nagagawa? Kung gusto mong tumingin, tumingin ka ng diretso. Lin Feng. Maganda ba ako? Maganda. Yung katawan ko. Maganda ba? Maganda. Kahit gaano pa kaganda ang itsura o katawan. Ano pa ang silbi? Lalaki? Gusto lang nila ang katawan ko. Kahit gaano pa kaganda ang balat. Darating din ang araw na tatanda ito. Lin Feng. Kung sakaling pakakasalan mo ako balang araw. Magiging mabuti ka ba sa akin? Magpakailanman? Oo, siguradong oo. Mga lalaki, puro salita lang. Ang gaganda ng mga sinasabi. Pero kapag nagsawa na, iiwan ka na lang. Sino nagsabi? Kung pakakasalan kita? Siguradong magiging mabuti ako sa iyo habang buhay. Itatangi kita habang buhay. Magsumpa ka. Sinisumpa ko. Kung pakakasalan kita, siguradong magiging mabuti ako sa iyo habang buhay. Gago ka? Bakit ka nagsusumpa? Hindi naman kita pakakasalan. Alam ko. Mabuti na lang hindi ako karapat-dapat. Lin Feng. Gawin na natin. Ano? Sabi ko, gawin na natin. Ano? Anong sinabi mo? Ako ang numero 1 babaeng CEO sa Jiangxing. Ayokong mamatay nang hindi man lang natikman ang isang lalaki. Ano, ayaw mo? Kung ayaw mo, wag na. Gusto ko. Alam ko na. Anong nangyari? Anong nangyari? Alam ko na kung ano ang problema. Palang pala, ang puzzle ay hindi lang pataas, pababa, kaliwa, at kanan. May harap at likod din pala. Parang ang weirdo kasi ng itsura nitong rebulto ng Buddha, parang may mali. Boss Xiao, mamaya, subukan mong baliktarin yung pattern sa gitna ng rebulto, baliktarin mo. Ibaliktad? Pwede kaya yon? Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Pero subukan na lang natin ngayon. Pero yung kamay mo, Wag mo na akong tawaging Boss Xiao. Tawagin mo na lang akong Xiaoling. si Xiaoling. Yung kamay mo? Okay lang yan. Sige na.
Ayos, Linfeng. Linfeng, tingnan mo, naayos na. Bumukas na ang pinto. Bilis, alis na tayo. Mukhang madali lang tong level na to. Hindi naman sigurado. Ingat. Ingat. Mukhang malakas ang asido nito. Ingat. Kahit ang sapatos natutunaw nito. Kahit damit. Xiaoling, pahiram ng hikaw mo. Si. Kahit metal. Paano na tayo lalabas? Wala tayong magagawa kundi magdasal na ang bilis natin ay higit na mabilis kaysa sa bilis ng pagkabulok. Mukhang hindi ako makakadaan. Dapat kang makadaan base sa nakagawian. Hindi tayo bibigyan ng maraming oras ng nagbigay ng problema. Wala ng oras. Bibilang ako hanggang 3, tapos tatakbo tayo. Pero ito, Magtiwala ka sa akin. Handa na. Linfeng, Xiaoling, Linfeng. Okay lang ba? bilis. Hindi pwede. Hindi, naipit ang pa ako. Linfeng, Linfeng. 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 Linfeng, Linfeng. Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Linfeng, gising na. Huwag mo akong takutin, Linfeng. Linfeng. Linfeng, gising na. Linfeng. Linfeng. Linfeng? Gising ka na. Ganon ba ako kaayaw sa'yo? Dapat masaya ka kung namatay ako. Hindi kita inayawan. Hindi kita inayawan. Gago ka. Mas maganda ka kapag nakangiti ka kaysa kapag umiiyak. Binabati namin kayo sa pag-abot sa huling antas. Makalabas na kayo rito kapag naipasa ninyo ito. Good luck! Sino ka ba talaga? Bakit mo kami sinisiraan? Tiyak na isang recording lang yan. Tara na. Oy, Linfeng, elevator. Anong nangyari? Malapit na tayong makalabas? Bakit parang hindi ka masaya? Paglabas natin sa pintong ito, ikaw na ang magiging makinang na babaeng CEO. Ang kasintahan ngang prinsipe ngang Jiangcheng. Samantalang ako, isang hamak na tao lang na nangungupahan. Hindi naman. Pag nakalabas na tayo, papataasin ko agad ang posisyon at sahod mo. Kahit pa tumaas ang posisyon at sahod ko, nananatili kang isang pangarap lang para sa akin.
Bakit walang nangyayari? Mukhang may isa pa tayong huling pagsubok. Anong mga pakulo ninyo? Subukan nyo lang. Hindi ako takot sa inyo. Linfeng, dapat sabay tayong makalabas. Si. Pero, Paano nating dadaanan? Ang huling pagsubok na ito? ito siguro ay mekanismo ng elevator. Ito nga ang mekanismo ng elevator? Mabuti naman, Linfeng. Tara na, lumabas na tayo. Ano na naman? Wala lang. Gusto ko lang tumingin sa'yo ng matagal. Anong tinitingnan-tingnan mo dyan? Pag nakalabas na tayo, titigan kita ng matagal. Xiaoling. Makinig ka sa akin. Si Supervisor Wang sa kumpanya, marami siyang ninakaw na pera. At si Manager Zhang, mabuti kang tao. Pero kung hindi mo babaguhin ang ugali mo, natatakot ako na malaki ang maging problema mo sa hinaharap. Linfeng, bakit parang huling habilin ang sinasabi mo? Huwag mo akong takutin. Linfeng, ikaw, bakit parang huling habilin ang dating? Huwag mo akong takutin. At yung proposal na sinulat ko, maganda talaga yon. Kapag may oras ka na, basahin mo. Linfeng, ang mga bagay na to, pag nakalabas na tayo, saka na natin pag-usapan, okay? Xiaoling. Masaya ako na nakita kong ganito ka. Linfeng, bakit bigla kang nagkaganito? Huwag mo akong takutin, okay? Sabay tayong lalabas? Ano? Ano to? Bakit biglang nagsara ang pinto ng elevator? Hindi mo pa ba maintindihan? Isang tao lang sa atin ang makakalabas. Bakit? Kapag nasa loob lang ng bilog na to, saka lang magbubukas ang pinto ng elevator. Bakit ganito? Paano nangyari to? Sino ka talaga? Pwede bang pakawalan mo kami? Gusto mo ba ng pera? Magkano ang gusto mo? Magpresyo ka. Basta pakawalan mo lang kami. 1 bilyon, pwede ba? 2 bilyon. Walang saysay yan. Kung pera lang talaga ang gusto niya, hindi niya gagawin ang lahat ng tong bitag para sa atin. Gusto lang niyang paglaruan tayo. Hindi. Sabay tayong lalabas dito. Tama ka. Ako ang basura sa pinakamababa ng lipunan. Wala akong silbi. Hindi na kailangan. Tanggal ka na. Ang mga katulad mo, basura ng lipunan. Sa pag-unlad ng kumpanya, walang ambag. Aling Melio, kahit mabuhay ka man, sasayangin mo lang ang pagkain. Hindi ganyan. At ikaw ay isang makinang na babaeng CEO. Mas kapaki-pakinabang ang buhay mo kaysa sa akin. Hindi. Kung lalabas, sabay tayong lalabas. Pag nakalabas na, alagaan mong mabuti ang nanay ko. Ilang dekada na siyang naghihirap. Ni isang araw na ginhawa, hindi niya naranasan. Hindi pwede. Kailangan nating lumabas. Sabay tayong lalabas. Hindi kita iiwan. O kaya, ikaw na muna ang lumabas. Ako ang maiiwan. Ako ang number 1 na babaeng CEO sa Jiangcheng. Tiyak na maghahanap sila ng paraan para iligtas ako. Xiaoling. Isipin mo, kung ako ang makalabas, ang pamilya mo, ang iyong nobyo, ano ang gagawin nila sa akin? Sila, papatayin ka nila. Kaya nga, ikaw lang ang dapat makalabas. Pagkalabas mo, humanap ka ng tutulong sa akin. Alis na tayo.
Lin Feng, Umalis ka na. Sia. Ako na ang mauna. Hintayin mong bumalik ako. Kung gusto mong tumingin, tumingin ka ng diretso. Lin Feng. Gawin na natin. May makakaligtas ba sa akin? Basta maligtas lang ako. Gagawin ko ang kahit ano. Sinabi mo? Gagawin mo ang kahit ano? Ge, Xiao. Nahipotermia ka. Xiao. Pasensya na sa gagawin ko. Sinusumpa ko, kung pakakasalan kita, tatratuhin kitang mabuti habang buhay. Hindi na ako aalis. Magkasama tayo. Bakit mo pinipilit yan? Binabati kayo sa matagumpay na pagdaan sa hamon. Tayo. Nakapasa na tayo? Oh, Kung isa lang ang aalis, diretsong mahuhulog ang elevator. Nakapasa na tayo. nakalabas na tayo. Ang ganda. Tik. Ang ganda ng kuha nito. Buti na lang hindi sila naghalikan. Kung makikita ito ng prinsipe ng lungsod, hindi na ito mapapalabas. Oo nga pala, yung editor na si Xiao Ma. Ito, yung mga eksena nitong dalawa na magkasintahan. Tandaan mong tanggalin ha. Presidente Xiao, hindi ko inaasahan na magiging maganda ang pagganap mo bilang presidente. Sa pag-arte mo sa palabas na ito, ang galing talaga. Wala nang mas galing pa sa'yo. Napakaganda ng palabas na ito. Telepono ni Presidente Xiao. Hello? Mahal, Mahal, tapos ka na ba sa shooting? tapos na. Tapos ka na? Susunduin kita. Sia? Umalis na tayo. Ingat po sa pag-uwi, Presidente Xiao. Ingat-ingat. Yung assistant, samahan mo siya. Direk. Ako? Nakapag-arte ka kasama si Presidente Xiao, masaya ka na dapat. Sasabihin ko sa'yo, sayang lang si Presidente Xiao. Tinupad lang niya ang pangarap niya noong bata. Ito lang ang gagawin niyang palabas. Ay, siya ang pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Ang nobyo niya ang prinsipe ng lungsod. Ikaw na isang ekstrang artista, naging bida ka. Swerte mo na yon. Direk. Ay, alam ko. Sa susunod na may proyekt, tawagan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, marunong ka ba umarte? Anong problema ko? Tingnan mo nga ito. Bakit mo kinukuha ang eksena ng iba? Ha? Hindi ito props. Totoo, kinidnap ako. President Xiao. Presidente Xiao, gising ka. Presidente Xiao,